Hello mga ka-digital. So, meron lang po ako share sa inyo about sa Philippine Airline or PAL na airlines about sa no-show policy sa cancellation. So, i-share ko muna yung nangyari sa akin para may idea kayo kung bakit hindi ko nagamit yung two-way ticket ko dito sa Philippine Airlines. So, share ko, bumili ako ng ticket. Papakita ko sa inyo, ito yung ticket na binili ko, which is Manila to Davao, then Davao to Manila. So, back and forth po yung binili ko, which is, bumili ako ng ticket noong January 6, nag-online ako sa mismong website nila. So, January 19 to February 10 yung ticket ko, balikan po, vice versa. So, Manila to Davao, then Davao to Manila. So, ang nangyari ganito. January 6 ako nakabili. So, nagkaroon ng emergency. Bumili ako ng advance ng ticket ng January 19 kasi akala ko maabutan ko pa si mama. Si mama kasi during that time nasa hospital. So, nagkaroon ng emergency at sa kasamaang palad hindi na po siya umabot. So, January 8 siya namatay. So, namatay si mama ng January 8. During that day, tinignan ko agad yung ticket ko. Gusto ko sanang i-rebook. Gusto ko sanang earlier, kahit hindi ng January 8, kahit 10 or 11. Kasi alam kong hindi agad. Ang sapal kasi, mabilis maubos ang upuan. So, nag-assume ako kahit mga 11 or 10 na ako makaalis. Okay lang, basta makauwi ako. So, ang nangyari, nang chinek ko yung website So, on the day ng January 8, chinek ko agad yung website para makapag-rebook ako ng earlier date na hindi ako January 19 makakauwi. Kasi masyado lang matagal, diba? So, ang nangyari is, ang available na doon during that day is January 22. So, hindi na pwede, diba? Kasi the rest ng earlier dates is talagang sold out na yung upuan. So, ang nangyari, dahil hindi ako makapag-rebook sa PAL, ang ginawa ko is bumili ako sa Cebu Pacific, which is January 9, mayroon siyang available. Maraming available sa Cebu Pacific. So, ayan, sa January 8, ng alas 3 siguro yan, nakabili ako ng ticket. Ang flight ko is January 9. Dito yung ginamit ko pauwi sa papunta. So, sabi ko, sa isip-isip ko, meron naman akong ticket na pabalik kasi nag-assume nga ako na yung PAL ko, nag-assume ako dito sa PAL ko na magagamit ko siya pabalik. Okay? Kasi, ang pagkakaalam ko, wala ito dating policy. Wala silang ganitong policy. Kasi ang Cebu Pacific, wala po silang ganitong no-show policy. So, nung tumawag ako sa PAL, ang sabi nila, recent lang daw yung policy na to, yung no-show policy. Noong October 2023 lang, last year lang, so nagkaroon sila ng ganong policy niya. So, kung hindi mo siya masakyan, kailangan mo siya ipa-refund or ipa-rebook. So, ang nangyari, dahil nag-assume nga ako na meron akong ticket pabalik, so, nung okay na, libing na, natapos na ang burial ni mama, so, bumalik na ako sa Davao para makasakay na, nandun na ako sa airport. So, mga 3 hours siguro, or 5 hours ata yun, chinek ko online, gusto ko sana siyang mag-check-in sana ako online. So, nang nangyari, nung nakita ko sa online, nagpanic ako kasi nakita ko yung reservation number ko, nung nilagay ko to doon sa website para makapag-check-in ako online, is hindi siya gumana at canceled daw yung flight ko. So, doon ako nagpanic, tinawagan kong customer service ng PAL. Ang nangyari is, ito ang sinabi nila sa akin. Dapat daw during that time, na hindi ako nakasakay noong January 19 is tumawag daw ako sa kanila within 24 hours para hindi ma-cancel yung ticket na pabalik. So, gumuha mundo ko noon kasi magkano na lang yung pera natin pabalik since nagkaroon nga ng maraming malaking gastusin during that burial and everything. So, buti may pera pa ako. So, ang nangyari, pwede ko daw yung i-rebook, kaso lang nandoon ako sa airport at hindi na ako pwedeng mag-extend pa kasi meron akong trabaho. Dapat January 10 makauwi na ako kasi kinabukasan meron na akong pasok. So, ang nangyari, no choice ako kundi bumili ng ticket on that day sa January 10 na yun. Kaso lang, may penalty daw. Pagkakaalam ko, mga 2,000 siguro na penalty or 1,500, okay na sa akin. So, hindi ko in-expect na malaki pala yung penalty. Parang bibili ka rin ng panibagong ticket. So, no choice na ako. Bumili na lang ako
ang sabi nila, penalty lang daw yun. Pero parang bumili lang din ako ng panibagong ticket. Kasi ang nangyari sa isang ticket na yun, sa araw na yun mismo, February 10, on that same day, is, ang ticket is nasa 5,000. So, ito yung binili ko, during that flight ko sana, dahil hindi ko nga nagamit yung pabalik ko, kasi nag-assume nga ako, akala ko pwede siya, which is binayaran naman dapat natin yun. Ang laking tampo ko nga sa nila, hindi man lang sila nag-email sa akin, or nag-inform na, ma'am, sir, ganyan, ang ticket nyo po is, bibigyan namin kami ng 24 hours, tumawag kayo para hindi siya makancel. So, wala silang anything na email para magawan ko sana ng paraan. So, na-shock na ako, wala na mangyari ko. So, dahil nasa airport na ako at need ko makabalik, bumili na lang ako ng ticket. Alam niyo magkano yung ticket? Penalty lang daw to pero nasa 5,546 paglipad ng araw. Alam niyo ba, yung airline na to, yung during that day, hindi siya puno. Nasa 31 or 32 ata yung vacant na upuan doon. So, tingnan nyo kung gaano kalaki yung binili ko na ticket gan. Parang bumili ka din ng back and forth So, ganun po ang nangyari. Sana, kung magkaroon man ng changes sa travel nyo, is mag-inform kayo sa airline within 24 hours na hindi kayo makakasakay sa una at para hindi makancel yung pabalik nyo na ticket. So, yun lang. At sana nakatulong to sa inyo kasi bago lang to, recent lang to na palisiya ng Philippine Airlines. So, based doon sa sinabi ng customer service, yung tumawag ako noong October 2023 lang daw to na policy. So, I'm sure yung iba dyan, hindi nang katulad natin, hindi naman tayo lang nagta-travel, so walang idea sa ganito. So, sa Cebu Pacific, ang pagkakaalam ko, wala silang ganitong policy. Pero mas maganda pa rin kung hindi nyo man masakyan yung unang flight nyo, yung pabalik nyo is, make sure nyo lang tumawag din kayo kung meron kayong emergency at nagbago yung plan ng travel nyo, inform nyo yung airline para hindi kayo magkaroon ng same problem sa akin, especially kung ang pera natin is limited lang talaga. So, and wala tayong extra. So, yun po ang share ko sa inyo na ang Philippine Airline is pag hindi ka pumunta, no show, automatic canceled po yung pabalik mo na ticket. Yun po yung mangyayari. So, thank you for watching guys. Please like and subscribe.